away, ay kaaway niya. Pero dito hindi. Ipinakita ng Panginoon kung ang iibigin lamang natin ay yung mga kaibigan natin, anong gantimpala ang hihintayin natin? Wala. Wala tayong credit eh. Ginawa naman natin ng mabuti ang ating kaibigan, wala tayong credit. Wala tayong magiging gantimpala sa langit. Ang kailangan natin gawin ay yung mga hindi natin kaibigan, lalo tigit ang mga umaaway sa atin, ang siya nating ibigin. Ito ang utos niya. Sabi nga, mahirap gawin. Sabi mo nga kanina, ang lahat ng bagay na hindi gusto, mahirap. Pero kung gusto mo, walang mahirap. Ang karamihan ngang nagsasalita lalo na sa wikang banyaga, if there is a will, there is a way. So kung gusto mong mahalin ang mga kaaway mo, gusto mong idalangin ang iyong mga umuusig sa iyo, magagawa mo ito. Kaya hindi mo magawa dahil hindi mo gusto. At number one, yung pride mo. Para kang bumababa. Sino ba yan? Para kang nagmamalaki. Yun ang ayaw ng Diyos. Tayo, kung iisipin natin, lalo na't kapag tayo nagkakasala, hindi lamang tayo sa mga kapatid natin, sa kapwa natin nagkakasala. Higit sa lahat, nagkakasala tayo sa Diyos. Pero nagagalit ba ang Diyos sa atin? Hindi. Bagkus ay minamahal pa rin tayo ng Diyos. Kaya siya ganap Kaya yun ang dapat natin gawin, tayo ay maging ganap. Alisin na natin yung sinasabi ng palagi, hindi ako perpekto dahil hindi perpekto ang pangalan ko. Hindi po ganap. Maging perpekto tayo upang tayo ay matawag na anak ng Diyos. Kung hindi tayo perpekto, walang dahilan na tatawagin tayo ng Diyos. At wala tayong gantimpalang matatamo sa Diyos. Ayun. Amen. Amen. Sa mga tuwidi, unti-unting nakikita natin dito sa ating itong libigin ng kaway, iyong pagka nagkasala sa iyo ang iyong kapatid, ilang beses mo bang patatawarin? Mayroon sinabi 70 ulit. 70 ulit. 7 times 7 times. Baka 70 ba? Sabi ni Pedro. Ay isang makatwid doon mabigat yon. Binibiro mo, katulad nung isa pang aral na ibinibigay sa atin. Kung sinampal ka rito sa kaliwa, ibigay mo yung kanan. Ibigay mo pa yung kanan. kanan. Pag sinampal ka sa kanan, bigay mo kaliwa. Ay di yun pumapasok doon sa para ikay maging ganap. Ganap yun. Yan ang tunuro niya. Yun ang turo Yun ang turo. Para maging ganap ka talaga. Ang ibig sabihin ng Panginoon, kung ikaw ay agrabyaduhin, pasensya ka na lang. Yun ang ibig niyan sabihin. Kasi gusto nga ng Diyos na tularan natin yung kanyang unending love Walang hanggang pagmamahal sa katauhan ngayon, hindi ka makakasunod sa kanya kung hindi ka marunong magpatawad at hindi ka marunong umibig sa kapwa mo na nagkakasala. Ay malaking problema yon. Talagang itong aral na ito itong gusto talaga ng Diyos na maunawaan at maisapamuhay ng mga Kristiyano. Dapat. Ito kung talaga. Ikaw nga ay anak ng Diyos. Para maging ganap. Oo.
binibiro mo ito dahil sa ang kalakaran ng mundo kasi na nakita natin, lalo na nung dumating ang Panginoong Yesus, ngipin sa ngipin eh. Ngipin sa ngipin. Yun ang unang utos noon na panahon ni Moises pa yan. Kay Moses. Kay Kaya ngayon, dala-dala nila yun eh. Inalis ito ni Nanunan. Pero ipinaunawa ng Panginoong Jesus, hindi ganyan ang pagsunod. Ayun. Binibiro nyo. Minodify niya ng maganda eh. Kung ito palang aral na ito, sa isang pamilya na lamang, na samahan, kung ito'y naka-attach sa isang pamilya, sa magkakapatid, sa magkakamag-anak, wala palang kaguluhan na mangyayari. Dahil ganap eh. Binibiro mo, bawat isa marunong magpakumbaba, bawat isa marunong umunawa. Kahit na hindi lamang sa pamilya ito. Hindi nagtatanim sa isip ng masama. Kahit sa buong mundo. Yun ang sa buong mundo, kung yan ang siyang magiging... Kasi kung halimbawa, katulad yan, bansa sa bansa, di ba? Kung sila'y magkakabigayan, nagkakapasensyahan, nagkakaunawan, walang gulo. Walang gulo talaga. Nagbabahagi-nan. Nagsasakripisyo. Kasi ang lahat ay dapat merong pagsasakripisyo sa buhay. Dapat ganon ang bawat tao. Dahil kapag nagkaroon ng sakripisyo ang bawat tao, kailanman na hindi mananalo ang gulo. Pero ito'y darating ang araw na magaganap ito Magaganap, hindi pwedeng hindi magaganap. Itong ganitong mga aral tiyak na ito'y magaganap pagdating. Kasi nasa aral din yan na darating yung panahon na wala na yung inggitan, wala na yung paistaran, wala na yung Nandun ka na. Nandun na. Kapiling mo na ang Panginoon kapag nandun na yan. Bago mo naman makakamit yun, ay ganap ka na dito pa lamang sa lupa. Ayun. Ito ho yung nalabi ng chapter 5 ng Mateo, ibigin ang kaaway. O baka ho, meron kayong kaaway dyan. Sa mga kaibigan ho ninyo, mga kapitbahay ho ninyo, mga giliw namin tagapakinig. Baka ho, nagtatanim ho tayo ng galit sa ating mga kapwa, sa ating mga mahal sa buhay. Pero ito ho yung aral ho ng Panginoon. Mahirap pong sundin, pero sabi nga ni Keber, kaya. Kaya ho kung ito. gustuhin mo. Ayun.